sa mga lalaki dito, kaya kayo hindi nire-respeto ng girlfriend nyo or ng babaeng diniligawan nyo or yung babaeng dinidiskartehan nyo is because, hey, what's up guys? It's your boy, Suplado Moto. Okay, for today's vlog, let's talk about dominance. So, sa isang post natin, maraming nagko-comment about dominance or about being a dominant guy, which is good. Nag-challenge ang ating thoughts and lumalabas ang inyong different opinions. So ano nga ba ang ibig sabihin ng dominance? Ano sa palagay nyo ang ibig sabihin ng dominance? According to dictionary.com, ang ibig sabihin ng dominance is control, authority, or influence, or meron kang impluwensya sa ibang tao. That's the dominance. Hindi ito sinasabi na dinodominate mo sila na wala kang pake sa pakiramdam ng babae, if we talk about the gender role. Pero kasi mga nagko-comment, you need to consider their emotions, their feelings, blah blah blah. Yun daw yung totoong dominance, blah blah blah. Guys, sa mga lalaki dito, kaya kayo hindi nire-respeto ng girlfriend nyo or ng babaeng diniligawan nyo or yung babaeng dinidiskartehan nyo is because you never give them boundaries. Yung mga dapat nilang how they act or how they react every time na kasama mo sila. Hindi ka nagsiset ng boundaries mo or yung parang hindi mo pinapakita kung ano yung acceptable sa'yo or not. Kasi most of guys, we want to please women. And let's be honest, because we want to get smashed. Diba? You want to get smashed because wala kang ganong options. Doon lahat ng gagaling kung bakit natin piniplease ang isang babae. At dahil sa pagiging nice guys natin, doon din manggagaling na dapat hindi tayo dominante, dapat considerate tayo. Well, by papers, it's good. Parang kontrata yan, lahat perfect. Pero in reality, it's not. Eto guys, ikaw, tingin mo, bakit pag may pulis, umaarte ka ng tama? Bakit pag may MMDA, kumikilos ka ng tama? Bakit sa bus mo, sumusunod ka? Lalo na, nung si Presidente Duterte, ang President ng Pilipinas, tumino ka. Bakit? Tell me, have you ever wondered why most of us, pag merong, nandyan yung pulis, yung boss mo, nung Presidente si Duterte, bakit ang tino ng bansa? It's because we have fear. Gets mo? It's all rooted sa takot. Kung ang girlfriend mo hindi siya takot mawala ka, then of course she will disrespect you. What? Ganun lang kasimple. Kung hindi ka dominante, hindi mo kaya mag-lead. Kaya ewan ko sa mga nagsasabi dito na dapat ganito, ganyan, gano'n. Well, okay lang yun, opinion nyo yun, diba? Pero napakasimple. Pag hindi ka marunong, if you don't know how to dominate, you don't know how to lead. If you consider everything, you don't know how to lead. Ibig sabihin, wala kang isang salita, wala kang plano. Oo nga, tama rin siya. Oo nga, tama rin siya. Which is hindi attractive sa kababaihan. Simpleng-simple lang eh. Hindi mo naman piniplease siya. Pero if you always sang-ayon sa mga sinasabi niya, ang nafe-feel niya is wala kang isang salita. Dominance. Tingin mo ba yung Russia hindi magiging powerful country kung hindi sila dominante? Tingin mo ba yung North Korea hindi makikilala kung hindi dominante? Pilipinas, dominante ba tayo? No, it's not. We are fucking soft. What? Nung naging presidente si Duterte, ang daming addict na nawala. Ang daming drug pusher na nawala. Because he dominates. He has a plan to have a better future sa mga kabataan. Yun ang sinasabi ko dito. Hindi ko sinasabi, baka sabihin nyo, ba't politics na yung sinasabi nito? No, it's not politics. It's just an example. Pag may pulis, ang tinutino mo, di ba? Pag nandyan ang boss mo, kunyari, bisi-bisihan ka. Why? Because nga takot ka. So everything is rooted on fear or sa takot. Pag wala kang takot, banasubas ka. What? Kaya imaginein mo, kung ang girlfriend mo hindi takot sa'yo, do you think she will respect you? If she has the power or leverage on the relationship, do you think she will do the best? No, it's not. Most of the time she will do is based on her emotions. How dare you? Ano sinabi ko sa mga ibang videos ko? Women are emotional creatures. So we are dealing with emotions. Kaya masakit sa ulo.
Kung tayo, physically, we can fight. Kahit hindi tayo sanay makipagsuntukan, but we can fight because we are men. When it comes to emotions, women are the black belter. Gets mo? So wala tayong laban. Kaya nga, don't argue with women. So, kaya nga, ang pagiging dominante ay hindi masama kung ikakabuti ng relationship or ng bayan. Ngayon, tignan mo, dumami ba kriminal? Marami bang crime na nangyayari? Ikaw makakasagot niyan. Yan yung tinatawag na papasok yung wisdom. Eto pala yung mga nagtatanong, sorry hindi ko na re-replyan yung sagot nyo dun sa mga comment na, kasi ako nagsabi nung ano difference ng wisdom tsaka ng knowledge. By the way, in a simple explanation, wisdom is what you know and knowledge is what you learn. Ulitin ko, wisdom is what you know and knowledge is what you learn. Alam mo na yung kawali mainit pag nasa kalan. Kung baga nakita mo, alam ko na to, di ba? Kung mayroon pa kayo ibang alam regarding sa knowledge, between knowledge and wisdom, just comment below. Anyway, balik tayo. Brad, ang pagiging dominante, kung marami kang i-consider, hindi mo makukuha yung pinaka-aim mo. Let's be honest, Philippines becomes better nung si Duterte yung nakaupo dahil maraming takot. Di ba karamihan ng drug addict sumuko kasi takot sila eh. So yun ang sinasabi ko. Kung meron kang ganun sa relationship, kung ganun ka mag-lead ng relationship, she will never ever do stupid things. Kaya ewan ko kung ano yung paniniwala nyo sa dominance. Kasi yun nga guys, don't argue with women ha. Hindi ka mananalo dyan unless may bayad. Pwede yun. Pag may bayad ka na, doon ka makipag-argue. Kaya ito, kung di ka takot sa boss mo, ano gagawin mo? Wala kang pakailan sa trabaho. Kung pag pwede ka ma-late, pwede ka umuwi maaga, kasi wala kang takot eh. Di ba? Ganun tayo. It's a human being. So ang girlfriend mo walang takot sa'yo, gusto niya magsuot ng provocative clothes, papalag ka ba? Hindi, wala siyang takot sa'yo eh. Gusto niyang pumarty every Saturday, every Friday, kasama yung mga friends niya, hindi ka kasama, papalag ka? Hindi siya takot sa'yo eh. Di ba? Kaya kung una pa lang nag-frame ka na ang babae, they can do anything what they want, and meron pa nagko-comment, hayaan mo sila magkamali, tanga. Ba't hayaan mo magkamali? Relationship mo yun. Wala ka daw balls pag hindi mo hinahayaan ng babae magkamali. What the hell? Relationship mo yun eh. It reflects on you, bro. Di ba? Ano mga comment yan? Halatang you are so nice na you are willing to be what do you call this? Ma-take advantage para lang maibigay mo sa babae yung gusto niya. Most of women right now are raised by single household parent. They don't know how to respect men, and they don't know how to have or to be around with masculine men. And even they have a dad, kahit may tatay sila, kung ina-under naman ng nanay niya, still the same. Ang tingin din niya sa lalaki is ganun. How dare you? Tandaan mo kung ano nakikita niya sa environment niya, ganun yung pwede niyang makuha o gawin sa kanyang relationship. Kung sa relationship na magulang niya, nakikita niya na mas nasusunod ang nanay niya or mas bungangera nanay niya, yun ang gagayahin niya. Pero pag nakikita niya na ang mami niya sumusunod sa daddy niya at talaga lahat sila sumusunod, doon mo makikita na talagang merong leadership sa relationship. And let's be honest, yun ang attractive sa babae. Ang mga babae alam nila na they are emotional, and they lead by their own emotions. Alam nila yan. Kaya nga they want someone na kaya silang makontrol or ma-lead. 'Di ba? Kaya kung hindi ka dominante, wala. Para kang Pilipinas, come what may. What? Bahala na. Kung manonood ka ngayon ng mga hearing sa Senado, hearing sa Congress, most of the senators in the Congress trying to dominate the question para dun sa presidente. Di ba? Baka sabihin nyo na naman, so we're not talking. Uy, baka mamaya isipin yung politics to No, it's not. Ito lang nakikita ko magandang example eh. Dinodominante siya ng mga nagtatanong, pero still, pag nagsalita siya, gusto pa rin ang karamihan. May pumapalakpak pa. Imagine that. How many congressmen, how many senators ask him na talagang they trying to make him say na, oo, pinapatay ko lahat yon. Oo, ginawa ko yon. Pero nakikita mo ba, mas nagiging matalino ang tao pag merong matalinong leader na nag-lead. All we do is self-preservation, guys. Kaya nga kahit mayaman ka na, you still want more. And that's the human being. Ikaw ba naman syempre gusto mo patuloy ang generation mo,
Hindi pwede maging extinct. Ikaw, di ba, kumakain ka ng 3 beses ang araw, but you still want more money. Yung sinasabi nila para makapunta ako sa iba't ibang bansa, hindi naman eh. Ang dami mo kang pera sa bangko, hindi mo nga magamit oh. Di ba? So yun nga guys, dominance or having fear, you will act accordingly. Kaya nga pag ang babae umidad na, dun na nababawasan yung attention niya from men, dun na siya unti-unti nagmamature. Kaya nga pag may isang lalaki na nagtiyaga for how many years, she will end up with that guy. Yung nagtataka ka, galing mo bro, hinintay mo talaga siya, no? No, it's not. Siya lang available ngayon. Kasi yung mga gusto niya, gusto ng babae, is hindi na siya gusto or wala na, or may asawa na, or may girlfriend na. Ngayon, eto si Mr. Nice Guy na nag-aabang for how many years? Maybe 10 years. Let's say, niligawan mo 20 years old, tapos umabot ng 30, dami niya nag-experience sa buhay, tapos ikaw pa rin yung nandyan. Siyempre, ikaw na ipipiliin niya. Kasi doon niya nakita, doon niya nasubok na, andyan ka, handang umunawa sa akin. No, it's not bro. Hindi ka niya pinili dahil andyan ka pala. Hindi ko alam. What? Ah? Andito ako matagal na, hindi mo ako pinapansin kasi hindi mo naman talaga ako gusto. Ngayon wala nang pumapansin sa'yo, gusto mo na ako? Ano ba yan? And let's be fucking honest bro, let's accept that na ganun talaga. Ngayon kung magtsatsaga ka at maghihintay ka at tatanggapin mo na kaya ka pinili is because ikaw na lang ang option niya, then it's all up to you. How dare you? Okay? Ulitin ko, kung walang fear ang girlfriend mo sa'yo, she won't respect you. Gets? Kaya being a dominant guy is not bad. It's about certainty. Kasi gusto mo ng maayos na relationship, gusto mo na may future na relationship, gusto mo na masayang relationship, kasi gusto mo pag nagkaanak kayo maging kagaya mo na marunong mag-lead sa buhay. Maraming lalaki until now matanda na hindi pa rin sanay mag-lead. Kung ang asawa mo o girlfriend mo hindi mo ma-lead, it's hard to lead people. So guys, thank you so much. I'll see you guys next time and bye bye.